Hello mga kasweet and welcome back once again sa ating kwentong kotsero. Nagbabalik no after how many weeks. Busy po tayo sa kaka-vlog dun sa kabilang channel eh. Eto na naman tayo, nandito na naman tayo sa tabi-tabi lang ng kalsada habang tayo naghihintay ng mga sasakay na bata. So actually November ano ba ngayon? November 29. Isang araw na lang. December na. Nako, nalalapit na yung inyong mga mahalalagang bagay, no, na inaabangan. So far dito po sa lugar namin, even though na ayan po, makikita nyo, sobrang init. Nasa school na po tayo. Clear blue sky. So hindi po sobrang init. Sobra ang liwanag ng araw. Yan, correcting myself. Pero naka-jacket po tayo sa loob ng sasakyan. Sarado mga bintana, no, dahil malamig po. Malamig ang simoy ng hangin. Kaya sabi nga, malamig ang simoy ng hangin. O di ba? Talagang mapipil nyo na ang winter. Sinara ko po ang bintana kasi may nagpa-practice pong mga bata doon umaawit ng you better watch out, you better not proud, ganon. Kasi merong sa hindi itong darating na Sabado but the next Saturday meron pong Christmas in small town dito. Umaawit tong mga 5th graders doon o 5th or 3rd graders, ganun po, dyan sa Christmas in small town. So masaya naman yan, pwede kang manood. Marami ring para pong ano yan, yung night, ano yan ang tawag doon, yung I forgot, yung may mga nagtitinda kung ano-ano, no? Lagi yan dito. 6 times a year po yan nagaganap yung parang night market, ganun ba yun? Nakalimutan ko pa tawag nila eh, no? So anyway, isa sa mga pag-uusapan natin, nauna na yun, no, itong susunod na pag-uusapan natin ay ito pong nakita kong ano sa YouTube, no, yung isang National Football League player, yung ano po dito, yung American football ha, hindi yung soccer. Yung soccer, 'di ba, paa ang pinagagana nyo, braso, ulo, katawan except ang kamay. Dito, pag sinabi nyong American football o yung National Football League, yung liga po 'yan, yung binabato yung bola. Hindi naman spherical shape yung bola, hindi daw po sphere yun eh. Pero merong isang player diyan, no, na ang asawa niya ay Pilipina, tapos yung player is Filipino-American. 3rd generation na nga lang sila. Meaning siguro ang mother niya dito na rin pinanganak o ano, no? Pero Pilipino pa rin ang heritage nila. Kaya sino ba to? Si Minnesota Vikings strong safety yung position niya. Si Cameron Bynum, no? Maganda po yung naging istorya niya kasi alam niyo naman, siyempre sa side ng mother niya, yung Pilipina yung mother niya, no? Siyempre proud na proud siya, no? Tuwing laro niya, pinapakita niya yung Philippine flag pag nanalo sila, no? Suot-suot niya yun. At ang nakakatuwa, yung panawagan niya, no? Kasi yung misis niya, taga dyan sa atin, 100% Pinay. Kinasal sila nitong March daw po yata. However, hindi niya madala yung misis niya dito kasi walang kaukulang visa. Kasi yung sinasabi mong spousal visa o fiancé visa, it takes years yon bago maaprubahan, no? Talagang ganun po ang proseso. So ang pinakamabilis daw yata is tourist. The only problem is 2 years, 2 consecutive nang na-deny yung tourist visa ng asawa niya. So nakakaawa naman, may bagong kasal yan, siyempre nasa honeymoon stage yan, kawawa naman. Naglalaro dito, nasa Pilipinas ang asawa, magkaiba ang time zone, di ba? Tayo sa Pilipinas, advance tayo ng 16 hours so far from now. Sa California ha, sa West Coast 16 hours ang layo ng Pilipinas eh. No, sa East Coast, I believe 13 hours, ganun, no? So nung nanalo sila one Monday night na game, siya ang star player that time.
in-interview siya at na-segue niya yon, na sabi niya anybody can help. any help that you can give is parang appreciated. Talagang mapagkumbaba naman na bata, napakabait, saka I believe relihiyoso, no? Nasa Christian siya kasi yung isa sa mga vlog niya, nakita ko na kakain sila mga Filipino food eh. Yung favorite niya, sinigang na baboy, no? Ang chef niya ay yung tita niya. No, mabait na bata, taga Corona, California. I think Corona, ano bang county yan? Riverside o San Bernardino? Correct me if I'm wrong, ha. So, panood ko, kakaawa naman, no, biruin mo, no? Hindi ganun kabilis, no? Even though na spouse ka na ng American citizen, hindi yung pagka-file mo ng application within a matter of 6 months to a year aprobado na, hindi po. Talagang ang higpit po. So nung nakita yung video niya, bigla may tumulong ng mga politiko. Siyempre, pakiusapan lang naman yan. In good moral character naman yung si Camryn Bynum. Camryn po, C-A-M-R-Y-N, and then Bynum, B-Y-N-U-M yung last name niya. Mabait na bata, no? Sa kaya ako ngayon, hindi naman ako Minnesota Vikings fans. LA Chargers saka Seattle Seahawks. Kasi sa Seattle Seahawks, meron din doon Filipino-American na kicker. Puti naman siya, puti. Tapos sa Chargers, dati pong taga San Diego yan, no? Ngayon, itong si Camryn, siyempre irurut ko na rin ng Minnesota Vikings, no? Siyempre, support your kababayan. Ganun po yan. At napakabait naman na bata, no? Talagang meron nga po silang foundation sa Pilipinas. I think together with the other African American mali po, hindi po. Filipino American, no? Yun po ang tawag kasi Filipino American na mga athlete na naglalaro sa professional league dito sa Amerika. No, napakabait na bata, no? So, saludo sa iyo, no, Mr. Camryn Bynum, no? Fans mo na ako ngayon. I'll cheer for Minnesota Vikings. Kaso, talo sila sa Chargers eh. Hindi ko nga alam na Filipino siya. Kung alam ko lang, sumisigaw na lang ako ng go, 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 ganun. Yung laro po kasing American football, kung makikita nyo yung larawan na yan, 100 yards, no? Bigay ko lang sa inyo para po sa mga benefit nung di nakakaalam. Madali lang matutunan yan. Napakasimpleng laro, no? Nakikita nyo yung may mga numbers na from 50, tapos may 40, 30, 10 din. Ganon. Tapos may ganon din sa other side, no? So 50-50, 100 yards yan. Ngayon, ang object ng game is for you to go to the opponent's goal. Maka-goal ka, yung maka-touchdown ka. Kasi may goal post pa yan eh. Pero kailangan mong itakbo yung bola doon sa goal nung kalaban mo, no? Pero ang game na yan, meron kang 4 chances para makamit mo yung objective mo, whether madali mong makuha yung matouch yung goal nung kalaban or i-chop-chop mo ng 10 yards. Kasi nakita nyo 50 naging 40, that's 10 yards. So pag na-meet mo yung 10 yards in 4 tries, ulit ka ulit. Kasi ang tinatawag na yan, first down, no? Hanggang sa marating mo yung 0, yun yung touchdown. So, halimbawa, nasa 50 ka, doon ka nagsimula. Nung first down, di ba sabi ko may 4 na down yan, 4 na tries. O first try mo, ang nakalagay, first and 10. Ibig sabihin, first and 10 yards to go. Ang object mo, malagpasan mo yung 10 yards or 10 yards exactly. Kaya 10 or more sa 4 na tries. Ngayon, halimbawa, sa unang try, hindi mo nakuha yung 10 yards. Halimbawa, nakausad ka lang ng 1 yard. Sa second try mo, magiging second and 9. Kasi 9 yards to go. Sa second try mo, hindi mo pa rin nakuha yung 9 yards. Halimbawa, sa 9 yards, nakakuha ka lang ng 4. So, 9 minus 4 is 5. So, sa ikatlong try mo, magiging third and 5 yards to go. Now, dun sa ikatlong try mo, pag hindi mo nakuha yung 5 yards, magiging, halimbawa, wala ka nakuha, hindi ka nakatakbo, hindi nasalo yung bola, wala. No?
lima pa rin na yards ang natira. Kaya ang mangyayari, 4th and 5. Meaning, ika-4 na try mo, meron ka pang 5 yards. Doon sa 10 yards na dapat na goal mo. Ang ginagawa po dyan, sa 4th down, yung tinatawag na 4th try, ang ginagawa, sinisipa na lang. Ipamimigay yung bola sa kabila. O kayo naman ang may bola, kami ang taya. Kasi pag sa ika-4th try mo, hindi mo nakuha yung yards na kailangan mo. Halimbawa, doon sa 5, di ba? 4th and 5. Kung saan ka nagsimula nung 4th and 5, doon magsisimula yung kalaban. Kaya ang ginagawa nila, binabato na lang yung bola para malayo naman yung tatakbuhin ng kalaban. Ganon. So, kailangan sa 4 na try, makuha mo yung 10 yards. O halimbawa, ganito. Sa first try mo, yung first and 10, ibinigay doon sa running back. Yung running back, siya yung magtatakbo ng bola. Pag yung running back, na-meet niya yung 10 yards, so uusad ka ng 10 yards. Tapos, babalik ka ulit sa first and 10. Kasi nakuha mo. Di ulit, repeat. First and 10, meron ka ulit 4 na try. Ngayon, sa first try mo, nakalima ka lang na yards. So, sa second, second and 5. Pag sa second and 5 nakatakbo ka o nakasalo ka ng bola na mahigit sa 5, kung saan bumagsak yung bola o saan ka bumagsak at nakuha mo more than 5, uulit ka ulit ng first. Cycle ulit. Kasi ang objective, you must reach 10 or more yards para umulit ulit. O halimbawa, nandoon ka na sa below 10 yards. Ang sasabihin nila, first and goal. Kasi wala na eh. Ang goal mo na is the goal kasi wala nang yards eh. Konti na lang, wala na yung 10 yards eh. Below 10 yards halimbawa, nasa 9 yard ka na lang. Hindi naman pwedeng sabing first and 9, hindi po. Pwede naman yun, pero sa kanila, para malaman mong malapit ka na sa goal, first and goal. O pag hindi mo pa na-reach yung goal, second and goal. Pag hindi mo na-reach yung goal, third and goal. Kasi wala eh. Na-stuck ka eh. Mahirap po yun. Oo. Kaya ang ginagawa nila, pag malapit nila doon sa goal post, sisipain na lang para maka-score naman sila ng 3 points. O, hindi mo nga nakuha yung 6 points, kundi may 3 points ka. Kasi ang isang touchdown, may 6 points. Kaya nagiging 7, extra point na 1 point. Sisipain doon sa goal yung poste. Kailangan pumasok doon. Kaya nagiging 7 ang score sa isang touchdown daw. Pero ang reality, ang touchdown score ay 6 plus an extra point kung pumasok na 1 point. Pero si Cameron Bynum, sa defense po siya. Siya yung taga-bantay ng wide receiver, yung taga-salo ng bola. Mahuhusay siya eh. Dahil nung kalaban nila yung 49ers, nakadalawang interception siya, kaya siya ang star for the night. At doon na rin siya nanawagan na yung pangalan ng misis niya, si Lalaine. Ayun, taga Bisaya po si Miss Lalaine. Nandito na siya na sa tulong ng mga siguro mga politician yun o mga nakiusap sa embahada o siguro nakausap si US Ambassador to Manila, Mary Kay Carlson, yun, inaprubahan yung tourist visa pa. Kasi yung fiancé o spousal visa, matagal yan. It takes 1 to 2 years bago maaprubahan. Talagang ini-scrutinize, hindi fake marriage, ganun. Kasi marami pong gumagawa nun dito, yung mga faking marriage to US citizen, no? Yung po ang ginagawa nung iba, pero nahuhuli sila o di-deport, di ba? Pero ito hindi naman. Si Cameron Bynum, star nga sa Minnesota, laking sahod niyan, milyon ang sahod ng mga yan eh. No, napakabait na bata, no? Napakagalang, very cool lang siya, no? And also, meron pang isa, ito yung ayaw ko to sa team na to, yung yung Raiders, Las Vegas Raiders, dating Oakland Raiders yan, no? Meron ding Phil-Am doon na running back, star din siyang running back kasi napupunta sa All-Star game. Si Josh Jacobs. Ako, sabi ko, hindi ko naman pwedeng i-root ang Raiders kasi kalaban ng Chargers ko yan eh, kasi yung division eh. Kaya good luck na lang sa ating kabayan si Josh Jacobs, no? Sila po ni Cameron Bynum, parang sila po yung may foundation to help yung dun sa Pilipinas. Umuwi po sila ng Pilipinas, stay sila doon ng 2 to 3 weeks, nagki-clinic sila, introducing the game of football. Kasi sa atin, ang alam natin, soccer eh. No, pero pag natutunan nyo yung National Football League,
Ang daling laruin yan. Yun nga lang, balyahan po yan. Ang sakit sa katawan yan. Actually, nilaro namin yan nung high school kami, dyan sa Gapo. Laro kami yan. Yung tag football lang, yung pag natag ka na, stop. Hindi na yung isasadsad ka pa sa lupa, babalyahin ka. Balyahan yan. Tingnan nyo sa YouTube, tingnan nyo. Panood nyo pa paano yung mag-anuhan yan. Rigodon yan eh. No? Ganda po. No? So at least na ano ako sa istorya niya, si Cameron Bynum. Di ko alam na Phil-Am pala siya. So good luck, no? Good luck sa'yo. Talo lang kayo nung last Monday night eh. Boring yung game nyo. Bobo yung quarterback. What's tanga nung quarterback nun. Open na open yung receiver. Binato over. Lagpas. So, paano masasalo yun? Touchdown na sana. Score na eh. Kaso tanga-tanga yung receiver. Rookie kasi. Injured yung kanilang main quarterback eh, no? So hopefully maganda naman yung standing nila, siguro may laban pa sila, no? Ano lang yan mga kababayan, hindi yan tulad ng basketball na how many games nilalaro yan. Every Sunday lang ang laro niyan, every Sunday night. Tapos 16 games in a year lang yan. Mag-start sila ng October, matatapos ng December, 3 months lang, pero tagal yan. Tapos magpi-playoff ng January. Ang Super Bowl, yung championship talaga, February. Yan ang pinakamahal. Pinaka-inaabangan po yan. Hindi po yung NBA. Hindi po ang baseball. Football ang inaabangan dito. Talagang naka-costume yung mga yan. Naka-uniform sila. Kumbaga sa atin sa Ginebra, yan ang sikat. Yung mga jersey ng mga team nila. Ang yaman po na ano yan. Luxury na ano yung liga na yan, National Football League. Pero yun, daming accessories niyan. Mga upuan, kung ano-ano, lalo na yung mga fanatics ng team nila. Nako. Kahit na ultimong kalilit-liit na paraphernalia lang ng team nila, bibili nila yan. So, ako, ang binibili ko lang jacket, yung beanie, yung shirts, minsan jogging pants, minsan socks, ganon. Pero yung iba may helmet pa eh. Talagang kala nyo. Yung mga panatiko, keychains, ganyan. May coin pa nga, may coin, yung barya. Biro yun. Ang masarap na i-collectible, yung baryang kino-coin to sa Super Bowl. Memorabilia yun. yung sombrero, yung mga cap, ganun. Diba? Yun lang po, no? Siguro kung gusto nyong malaman, ano yan, si Cameron Bynum. Cameron, no? Hello sa'yo. Sana mapanood mo to. Alam ko, nag-aaral ka naman mag-Tagalog, no? Ito, tatagalogin ko na lang. Good luck sa'yo, kabayan, no? At least, kasama mo na misis mo, sila Lane. Hopefully, manalo kayo. Kaso yung Chargers ko, wala eh. Saka yung Seahawks ko, wala rin. Pero good luck na rin kay Josh Jacobs, no? Yung sa running back ng ng Raiders, no? Good luck. Mga kababayan natin, i-cheer ko na lang kayo, kababayan ko kayo, mga Filipino pride, you know. Filipino muna. Good luck din sa family nyo. God bless po sa inyo. Yun lang po mga kasweet, ano. Sana mapanood ni Cameron saka ni Josh Jacob, no, tong video natin, no. Sina-shoutout lang po natin sila. Saludo po sa inyo, no. At least you representing your Filipino heritage and the pride of being a Filipino, no. Yun lang po mga kasweet. Kayo po. God bless po sa inyong lahat. Until next Kwentong Kutsero. Bye-bye. God bless.